Na-topic na natin about platform business model, na-topic na natin about distribution, about software. Ngayon naman tungkol sa manpower mga kanegosyo. Ang example ko sa inyo mga kanegosyo yung nag-handle ng mga artista. Yes, manpower business po yan. Eto kung nagsisimula ka palang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Paano kumikita ang pag-handle ng mga artista? Manpower business mga kanegosyo. Kwento ko lang. After ko malugian ng sari-sari store way back nung pandemic, almost 95% kasi ng negosyo nung pandemic halos puro nagsara na malapit sa school kasi 2 years din na online class at walang customer talaga. Pero natawid ko pa yung sari-sari store ko hanggang 2021. Pero hindi na talaga kaya napag-desisyonan ko na isara na yung negosyo kong sari-sari store. Ang sunod kong naging negosyo is barbecuean. Hindi pa ako familiar dito sa mga focus in one. Hindi pa ako familiar dito sa mga market ng mayaman. I-scale up yung negosyo natin sa level 2 business model. At sa pagbabarbecuean ko, meron din akong tao na hinahard ko siya yung taga-bantay. Although tumagal din ng years yung pagbabarbecuean ko, pero kailangan na talagang isara. Kaya wala akong focus in one. Ayun yung mga dahilan kung bakit nalugi yung barbecuean ko. Mismanagement din sa pag-hire din ng tao. At sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, meron pa rin palang mga negosyo na nag-handle naman ng mga manpower at pinagkakakitaan ito. At ang example ko nga sa inyo mga kanegosyo, ang pag-handle ng mga artista, talent management, na kung saan ikaw naman nagpo-provide sa mga network, halimbawa sa GMA, sa News 5, TV5, o kaya sa mga gagawing pelikula, ikaw yung nagpo-provide ng mga talent sa mga network mga kanegosyo. At doon ka kumikita bilang bilang talent management na may-ari ng talent management sa pagpo-provide ng mga artista sa pangangailangan ng mga network. Babayaran ng network yung artista, iba pa yung bayad doon sa management na nag-handle ng artista. Manpower business mga kanegosyo. Ganon kumikita ang manpower. Pwede ka rin kumita sa pamamagitan ng pagpuprovide mo ng mga tao. Kung kailangan nila ng mga extrang artista, yung management yung magpo-provide. At babayaran nung network or nung production or nung producer yung management sa pagpo-provide niya ng mga extra na artista or kahit main na artist. Doon kumikita yung management mga kanegosyo. Consider pa rin siya na manpower. Level 2 business model. Hindi lang to about sa buy and sell ng product. Pwede ka rin kumita sa pagpo-provide mo ng mga tao. Or ikaw yung nagtitraining, call center. Ikaw yung nagtitraining ng mga possible na maging call center or ma-hide na call center at babayaran ka ng kumpanya kapag natanggap yung na-provide mong agent
Ganon din to sa artist, mga kanegosyo. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, focus in one, i-scale up natin yung negosyo natin sa level 2 business model. Kung kaya mo mag-provide ng tao, magsimula ka ng manpower mo, ikaw yung mag-training ng mga artista, kung magaling ka bang umarte, o kung dati kang call center, pwede mong gawing negosyo siya, ikaw yung magturo sa mga future at ikaw yung mag-provide sa mga kumpanya bilang manpower agency. Kaya kung umabot ka man sa dulo na video na to, subscribe ka man sa akin, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang sa baba, sabihin mo manpower. Gusto ko malaman yung tumatapos ng video ko. At bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.